Hello, everyone. This is the News Listener by Angelo, and thank you for watching this video. This is my second video for today, May 5, 2025. Okay, doon sa title ko, nakalagay doon is, Dapat Hindi Manalo si Willie Revillame. Bakit naman? Okay, so isa si Willie sa mga kandidato na gustong maging senador, di ba? So, bakit naman sinabi ko na dapat hindi siya manalo? Okay? So, tingnan natin dito sa One News sa YouTube channel nila and busisiin natin yung first few minutes ng video na to. Actually, mahaba siyang video. So, pag-usapan lang natin yung mga first part ng video niya. Kung bakit na hindi dapat siya manalo bilang senador. Okay? At alam naman natin na hindi siya naman malayo dun sa survey, di ba? Okay? At ang mga Pilipino, alam naman natin, basta tumutulong, yun ang word, di ba? Basta tumutulong, dapat siya iboto. Okay? So, tingnan natin. Let's watch the video together. Okay? So, tingnan natin kung maganda ba na iboto natin si Willie Revillame. Few months ago, tinanong namin kayo kung kayo ba itatakbo for politics. Ang sabi ninyo sa amin, we ask you twice, sabi nyo, hindi. No politics, nasa kontrata nyo yun with TV5 for 3 years, you will not run. Ano po nangyari? Paalam mo kay MVP. You have my support. Go. Kaya, yun lang yun. But what changed your mind? Because naalala ko po sinabi nyo nung panahon na yun na, naku, magulo. Oh, kita nyo yung Okay, relax muna, di ba? Okay. Sa politika, nag-aaway-away mga tao, ayaw nyo makigulo doon. Pwede na kayo dito kasi nakakatulong kayo sa programa ninyo, sa araw-araw na trabaho ninyo. Bakit po Kasi dun sa studio ng Will to Win, it's only about 600 people. Every day. So natutulungan mo, hindi mo lahat natutulungan yung 600 na yun. So, yung budget mo sa tulong, limited. And then, nung nakita ko yung awayan sa Congress, awayan sa Senado. Okay, so guys, 600 hindi niya matulungan doon sa studio niya, di ba? So, hindi ko lang siguro alam kung aware ba si Willie Revillame kung anong talagang trabaho ng isang senador. Di ba? So kung sasabihin mong tutulong ng, let's just say, ng buong Pilipino dito sa Pilipinas, kaya niya ba pag naging senador siya? And hindi yan trabaho ng isang senador, yung mamigay ng pera. Di ba? Ano bang isang trabaho ng isang senador? Okay? Ang trabaho ng isang senador, gumawa ng batas, mag-amend ng batas, at isa sa mga I think functions nila is maging membro ng isang committee na mag-oversight ng mga things sa gobyerno, di ba? Okay. So ang pagtutulong sa ibang tao, siguro nandoon naman doon sa kanyan show. Pero pag ikaw ay isang senador, dapat alam mo na gumagawa ka ng batas para matulungan ng mamamayang Pilipino. Di ba? So, pag-iisipin mo, alam niyo ba talaga yung isang trabaho ng isang senador? Okay. Tingin natin dito sa isang overview. Share ko lang to. Okay. So, I think you guys can see here. Sabi dito ng Google,
A Filipino senator job involves enacting law, overseeing government policy, and representing interests of the constituents. Their primary lawmakers require broad understanding of issues and ability to influence legislation and engage in compromise. Senators also conduct inquiries, try impeachment cases, role declaring states of war or martial law. Okay, so again, lawmaking. Okay, so mag-propose ng isang bill, magdebate, okay, then mag-vote, tapos meron silang resolution and other legislative measures. So, they oversee government policies, di ba? Yung mga, kung okay ba yung law, kung naitatama ba ito. And then, constituent representation. So, meron silang mga advocates na kailangan ibigay doon sa mga tao. Then, inquiry and investigation, okay, pwede silang mag-conduct ng inquiries. So, just like what's happening sa Senado, nag-investigate sila sa kung ano mang issue na nakikita nila. Impeachment, alam niyo na yan. National security, okay, just in case if there is war, they can provide authorizing presidential powers sa isang presidente. And then, okay, anyway, yun ang mga job ng function, key responsibilities at function ng isang senador. Okay, so, alam ba nito ni Kuya Will? Di ba? Kaya niya bang gawin ito? Well, in fact, sabi niya doon sa isang interview or sa show niya nga na hindi niya nga kakayanan maging isang senador. 'Di ba? So imagine kung gagawa ka ng batas pero hindi ka nag-aral na gumawa ng batas, so anong gagawin mo? So, mag-hire ka ng isang lawyer. So, that means gastos, 'di ba? Okay? So, mapapaisip ka, ano ba, kaya ba ito ni Kuya Will? Di ba? Okay. So, dapat alam niya dapat mag-aral siya muna. Pero kung pupunta ka from TV host, going to senator right away, pero hindi mo napag-aralan, hindi mo alam yung constitution, so ano mangyayari sa'yo? Di ba? Yun. Okay. So, let's see more little parts ng video. Sabi ko, kawawa ang mga Pilipino. Ito yung mga taong binoto, ito yung mga taong pinagkakatiwalaan. Pero nakakalimutan yung mga kawawang kababayan natin. So I thought, baka makatulong ako kahit paano at siguro makikipag-away ako sa Senado kahit kanino para sa mahirap. Kailan niyo po napag-desisyonan? Okay, wait. Yung sa Kongreso, actually, sila pagpatupad naman din sila ng batas. Pareho lang naman sila ng senador tsaka yung senators and congressman, pareho lang din naman sila. Pero again, kung sino man ang dapat tumulong sa mga Pilipino, yun ang ating gobyerno. Okay, may mga programa, I'm sure sa kahit nung panahon pa ni Cory hanggang ngayon, sino man administrations, I'm sure meron silang programa na para sa mahirap. Yung nga lang, meron ding syempre ng abuso na gaganap. So, doon pa lang sa makikipag-away at kung anong magagawa niya sa mahihirap, I'm sure kaya-kaya naman kahit hindi siya maging senador. Di ba? Okay. So, syempre, ano naman yung pinakamaganda sa Senado is yung debate. Okay.
So actually, pwede na tayong pumunta sa isang topic naman, hindi topic. Ano naman, para makita naman natin kung anong debate talaga doon sa Senado. Pero bago tayo pumunta doon, so heads up, tingnan natin si Coco kag si Robin. Okay? Okay. So dito pa lang. Panukala. Okay. Panukala. Tingnan natin kung panukalang batas. tingnan natin si Coco tsaka si Robin panukalang batas. bago sila umumpisa. Okay. Hapon po sa amin pong pangalawang chairman ng PDP, Senador Aquilino Coco Pimentel III. Nagbitiw. Okay, wait. Sa pangalawang pangulo. Pero imagine meron silang di ba? Yung PDP nahati sa dalawa. And si Coco yung isa, then si Robin isa naman doon sa mga Duterte. Okay. Pero pag pinag-usapan niya yung ikalawang chairman, parang di mo alam kung saan patungo to si Robin, di ba? Okay. Third, magandang hapon po sa inyo, Chairman. Thank you, Mr. President. With the permission of the sponsor. Siguro tatanungin ko siya bakit may pangalawang chairman siyang rene-recognize sa loob ng isang partido, Mr. Chairman. Di ba? Okay. So, dapat hindi niya sinabi yan eh. Okay. Pero let's see kung anong rason niya. Mr. Chairman. At any rate, hindi na po kasi outside of the topic. Because I love you, boss. I love you, boss. Di ba? So, kung ilalagay mo si Willie dito, anong mangyayari? Magiging Robin Padilla 2.0 siya, di ba? Okay. Mr. Chairman. At any rate, hindi na po kasi outside of the topic. Because I love you, boss. I love you. Yun po, mahal na Ginoong Pangulo at atin pong isang chairman. Wag ng pangalawang chairman, isang chairman ng PDP laban. Pwede na po nating huwag na lang natin banggitin yung sa political party para nakapokus tayo rito sa ating panukalang batas. Di ba? Talino ni Robin. Okay? So, mapapaisip ka, dapat mo bang iboto si Willie Revillame kung mga ganitong tao yung kakarapin niya, di ba? So, magiging gastusin yung kumuha siya ng abogado para lang explain sa kanya kung anong gagawin sa Senado, di ba? So, yun. One, paano niya kung manalo siya, paano niya may ilalagay yung sarili niya doon sa Senado? Doon sa mga taong marunong na at alam na kung anong gagawin. Di ba? Tapos, syempre, isa sa mga rason ko na hindi dapat siya manalo is sinabi niya na hindi ayaw niyang maging senador kasi hindi niya kakayanin doon. Tapos, pumunta si Willie last year kay Digong doon sa isang rally sa Davao. Panoorin natin to. Kinig tayo. Last March, 2 years ago, bago after ng COVID, pinatawag po ako ni Senator Bongo at pinatawag din po ako ng mahal na Pangulo. At ako po ay kinausap nila sa Malacanang. Yung po yung pagkakataon na pinapatakbo niya akong senador. And during that time,
Meron po akong programa sa GMA7, yung Wawawin. Sabi ko, mahal na Pangulo, meron pa po akong kontrata. At hindi ko pa ho kaya. Paghanda na po ako, pag-iisipan ko. Palagay ko, handa na ako. Handa ho akong gumawa ng kabutihan. Handa ako magsilbi. Hindi lang sa bayan. Handa ako magsilbi sa ating mga kababayan na nangangailangan ng tulong. Okay, yun na nga, di ba? Kinausap siya ni Bongo para maging senador. Kasi wala na silang sa ilang party, mahina na wala na silang halos membro. Umalis na sa kanila, pumunta kay BBM. And that happens pag midterm election. Kasi syempre ang sitting president, malakas yung kanyang administration at nasa kanyang makinarya. Yung sa mga Duterte, wala na silang makinarya, wala na sila sa poder. 'Di ba? So kumukuha yung mga Duterte ng isang senador, magiging senador at kinausap nila si Willie. So alam mo na kung saan pupunta yung niya. Hindi to sabihin na lang natin na para sa bayan. Kasi alam naman natin na tumutulong siya. Alam niya naman na public service is pagtulong doon sa tao. Natural naman yun eh. Diba? So, dapat na lang kung gusto niyang tumulong, tumulong na lang siya sa abot ng kanyang makakaya. And we notice na halos hindi halos kasama niya si Duterte noong last year. So I hope guys na ma-realize to ng mga ibang tao na dapat yung senador na iboboto natin yung may alam at makikipagdebate at hindi na kailangan gumastos ng abogado para lang makipagdebate. Gaya ni Robin, and I'm sure napanood niyo din ng kay Raffy Tulfo. Diba? Okay, so guys, I hope you like this video and please like and subscribe. I'll see you next time, okay? All right, bye. And this is Angelo again. Thank you.